Oh, ganito yung gagawin. Makinig yung magkakagrupo. Yung gagawin nyo, pauna, hindi kayo dapat magbibitawan ng kamay ha. Kailangan nakakunik-kunik. Kung hawak ng kamay, iikot kayo dito. Ganyan. Ganyan. Oh, example. Oh, magtingin dito, magtingin kung paano gagawin. Yan. Yan. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos balik. Yan. Paunahan na. Tapos mamaya yung grupo nyong mananalo, kukunin ko yung mga pangalan. Halimbawa, ito nanalo. Kayong grupo nyo na mananalo, ibibigay sa akin yung pangalan, magpapalista. Or kung ito yung mananalo, yung pangalan ng nanalo dito, ibibigay sa akin yung pangalan. Ayan. Okay, naka-ready na? Ito naka-ready na? Ito naka-ready na? Oh. Wala makabitaw ah. Ang bilang pantay? Ang bilang pantay? Ang bilang yung salit. Ang bilang yung grupo pantay? Ang bilang yung grupo pantay? Ano doon kung gusto niyo magsalit? O ilan kayo dito? Kailangan pantay yung grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. O dito magdagdag din kung kulang. O dalawa. Sinong gusto dito magsali dalawa? O 10 na? O kailangan pantay. Ay bakit dito na kayo banda? Doon magpantay kayo. Para sabay lang yung labas. Yan, ganyan. Yan, makabilang ako ng 3 tapos pag sinabi kong go, bago kayo mag-ikot. Kailangan mag-usap kayo kung anong direction, sino mauna, sino mag-ano. Kailangan makaikot ha. Oh, okay na? Yan. Walang takbuhan. Pabilisan yan. Walang masasaktan ha. Walang magatumba. Kailangan masaya. Kailangan walang upuan na matutumba. Walang upuan na matutumba. Kailangan yung upuan nakatayo pa rin. Batay marakamay. Yes, ito. Ha? Disqualified pag natumba yung upuan. Kailangan hindi nyo sasagihin. Ganyan no? Ganyan lang kayo. Ganyan. Kasi kailangan Ha? teamwork. Ganyan lang kayo. Teamwork. Oh. Kailangan nag-uusap kayo dyan kung paano yung way ng ano nyo. Oh. Okay na? Nakahanda na? Try out. Try mo na. Oh, try muna. Try muna ah. Try muna tayo ha. Try. Oh, try. Oh. Yan. Try mo na. Wala Yan. Oh, sige. Oh, ito, try muna kayo. Mag-try muna, try. Paano kayo mag-usap? Yan, ganyan ah. Nagadanlag. Ay, nagadanlag ang kamay. Huwag pa danlagan ang kamay, ah. Kailangan walang bitawan. Walang bibig. Gawan nyo na ano yung kamay nyo kung paano hindi kayo magbitawan. Ang mga bitaw, disqualified. Yan, ayusin nyo, ayusin. Technique. Paano? O yan. Nakahanda na dito? Nakahanda na dito? Ayan. Makabilang ako ng 3 pag sabi kong go. Ano? Wala pa. Makinig. 1 pa lang, harap pa.
1, 2, 3. Mananalo na! Panalo ang mga babae! Palakpakan natin ang mga babae! Yan! Ba, magagalito. O yung mga pangalan nyo mamaya pagkatapos ng klase natin. Yung mga pangalan ng grupo nyo. O sino naman yung gusto? Dito, yung mga nakasali na, wag na. O sana yung ano, wag mo na kayo magbitaw-bitaw kasi may gagawin pa tayo. Kung ano mo na, hawak-hawak mo na, walang bibitaw. May gagawin tayo. Ay, Danaroy. Ambal Moro. Yung grupo nyo, wag mo na magbabitaw. Oh, yung mga bata naman, kayo gusto nyo maglaro? Oh, ito gusto rin nila maglaro ng iba. Kayo, wag kayo muna magbitaw-bitaw, dyan lang kayo sa gilid. Oh, next group naman. Next, yung sunod na grupo na gusto. Kayo, dyan lang magkakagrupo wag kayo muna magano. May gagawin tayo niyan, dapat hindi kayo kalat-kalat. O, grupo naman ulit. Sinong may gusto? Grupo ulit. Wala na? O, ito yung mga chikiting. O, dito na, dali na dito. Yung mga batang maliliit. Yan, para lahat. Sila na naman yung maglaro dito. Tayo may gagawin. O, may grupo na. Ito na, buo na. Ito wala pa. Dito magrupo na kayo, magrupo. Bakit? O, ito may grupo na. May grupo dito? Ha? May grupo na dito? O, may attendance pa. Kulang pa. Ito, may ano na, oh. Yung mga babae gusto nyo pa magsali? Ay, ito. Dapat may grupo rin dito para kumpleto. Ilan kayo? Yung mga bagong dating, gusto nyo sumali? Sali na dito. O, dito, James. Sali ka na dito. Yan. Sali na, sali. Yan. Yung iba hindi nagsali na gustong sumali. Kahit babae, lalaki, pwede. O, dali. Dali na. O, yan. Ito marami, ito kunti. Tignan natin kung sino manalo. Pag 3, bago ano alam niyo na yung gagawin nyo? Kayo pa lang kayo, hindi makabitaw ng mga kamay, O, yan. Huwag nyo rin hilain ang tudo-tudo hila. O, sige, lakad lang. Kung pwede lakad lang para walang masaktan. O, sige. May anting-anting pa. Ano? O, sige. O, dito nakahanda na? O, dito nakahanda na rin? O, yan. O, sige. Sige, Guys, okay na? O, sige. 1. Sige, tuwalan na lang. Okay. 1, 2, 3, go! Yay! Oh, may nanalo na. Aray, natumba. Natumba ang upuan. Bakit natumba, Panalo pa rin pareho. Kasi ito natumba ang upuan. Ito naman. Nakuli. O, di tayo
lahat. Lahat na lahat, kahit hindi naglaro. Oh, hawak ng kamay lahat. Pabilog, bilog tayo, bilog. Ito, ganyan, ganyan. Ganyan na. Lahat na, lahat. Ganyan. Lahat, lahat. Lahat, pati yung mga mga hindi naglaro, kahit lahat na, lahat. Kahit hindi naglaro, lahat. Yan. Yan. Palangga, sali kayo, sali na. Ikaw hindi. Ikaw palangga, sali ka na. Yan, sali na lahat, sali. May gagawin tayo, hindi na ito laro. Hindi na tayo makalaro. Hindi na tayo makalaro, hindi kayo mapapagod. Magsali na kayo. Hindi na tayo makalaro, may na lang ako sa inyo, may papagawa. Hawak kamay lang, hawak kamay. Yan, wala na itong laro, wala na. Tapos na, kay pagod na kayo. Yan, laro eh, daming babae ah. Yan. Oh, padaan mo na ako palangga. Oh, yan. Yan, nakahawak na lang. Ando dito sa balikat. Dito, kanan na, kanan. Halimbawa, ito si ate. Patong dito ang kamay. Tapos kanan, patong. Patong. O, sige, patong. Patong. Sige, palo. Patong. Lahat nakapatong. Kanan kamay, nakaganyan. Ito pala, yan. Kunek. Huwag magbibitaw. Ay, ito, pasalin nyo rin. Yan. Ganyan. Yan. Yan. O, lahat nakapatong na. Magkasaulo tayo ng verse. Yung salita ng Diyos. Yan. Naririnig na ako? Kayo dyan nakapatong na lahat? Yan. Ngayon, magsasaulo tayo ng verse. Bakit pinalaro kayo ng dapat magkakahawak ng kamay? Ano yung natutunan natin sa laro? Sino yung makakasagot? Kahit yung mga bata, yung sanga, yung sa gitna naman, yun yung siya yung puno. Dapat hindi mo takaiwala yung sanga sa Ayan. Yun na. Kailangan hindi daw magkakahiwalay. Kaya kailangan nakahawak-hawak kayo, kunek-kunek. Kasi kanina, sa kwento natin, sa buhay ni Sam, hindi niya kaya kung siya ay mag-isa lang. Kailangan niya ng kasama, kaibigan, tagapagligtas na si Jesus Christ. Ana tayo, hindi rin tayo mabubuhay lang tayo lang. Kailangan natin yung katabi mo. Kaya tignan mo yung katabi mo. Yan. Tignan mo yung katabi mo. Ilong ka dito. Yan. Yan. Tayong lahat, hindi mabubuhay lang tayo'y mag-isa lang. Kailangan natin ang Diyos. O ngayon, ang isa't isa, kailangan mo siya, kailangan kanya. Yan, mabubuhay ba tayo kung wala tayong mga magulang? Yan, mabubuhay ba tayo kung wala si Lord? Ayan, kaya kunek, hindi tayo nagbibitawan. Kahit anong mangyari kanina sa laro natin, tayo ay magkakahawak kamay tulad ngayon. Nasabi sa Biblia, yan, pag halimbawa, dito ako magsimula kay ate. Pag sinabi kong ako ang puno na, ikaw, sasabihin mo, ako ang puno ng ubas. Tapos ikaw naman, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kayo ang mga sanga. Ikaw, ako ang puno ng ubas at ikaw yung sasabihin mo naman, at kayo ang mga sanga. Tapos, ikaw naman palangga, at ang nananatili sa akin, o, laktaw. Ikaw palangga, gusto mo magsaulo, hindi? O, sige. Ikaw palangga. Maiksi lang yan. Maiksi lang. Halimbawa, si ate sabi niya, ako yung puno ng ubas. Siya naman,
at ako ang mga sanga. Tapos ikaw naman, ang nananatili sa akin. Ano sa'yo? Ang nananatili sa akin. Ang nananatili sa akin. Ikaw nga naman, at ako sa kanya. Ikaw, at ako sa kanya. Yun lang ha. Ang siyang nagbubunga. Ikaw at siyang nagbubunga. Nang sagana. Ikaw nang sagana ah. Nang sagana. Sapagkat wala kayong magagawa. Sapagkat wala kayong magagawa. Tandaan niyo yung sinabi ko ah. Kung kayo maniwalay sa akin. Kaya, tandaan ha. Ulit naman dito. Ako ang puno ng ubas. Ako ang puno ng ubas. Yan, yan ha. At kayo ang mga sanga. Yan, yan sa'yo na nga. Ang siyang nagbubunga. Nang sagana. Sapagkat wala kayong magagawa. Kung kayo iniwalay sa akin. Yun na nga, kung kayo iniwalay sa akin. Kung kayo iniwalay sa akin. Yun lang. Wala kayong ibang kakandaan yun lang ha. Tapos ito naman, ako ang muna ako. Ha? Sapagkat kayo'y walang Ang sayo? Sapagkat wala kayong magagawa. Ano sa'yo palangga? Ang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa. Ano ba yung akin? Pwede kayo magdalawa na. Para kung hindi mo Kayong nagagawa. ako ang puno ng basa. Ayan. Tapos mamaya makasumpara na tayo ha. Ayan. At kayo. Ang siyang nagbubunga ng nagbubunga sa kanya ng sagana. Ang nananatili. Sapagkat wala kayong magagawa. Yun lang ah. Sa akin. Siya, ito yung Ang nabasa sarili. sa akin. Hindi sa akin yun, siya yung Rekit yun, Ang Be. akin sa kanya. sa kanya. Ang sinasabi. Sapagkat kayo magagawa. Sapagkat wala Kung kayo hiwalay siya. sa akin. Nananangangawin siya. Yun lang nga na. Ikaw ang pagkakas. Sapagkat wala kayong kung kayo ako ang kung pinili natin ito. Ang siyang nagbubunga. At kayo ang nananatili sa akin. At ako sa kanya. Ang siyang Ako sa kanya. kayo. Ang siyang nagbubunga. Nang sagana. Yan. Oh, okay na? Sa ulo nyo na? Diyan sa kabila, okay na? Okay, bra. Oo. Ha? Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa kanya. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa kanya. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa kanya.
Sapagkat kayo walang magagawa. Ang alam ko ba? Ako ang puno ba? Sapagkat kayo walang magagawa. Pas. Ubas, sini bayabas. Ay, ito gamit. Wala kayong magagawa kung kayo Kung kayo iniwalay sa akin, ang siyang kapag kayo nagawa, Sa akin ito, yung wala. kapag wala kayong Bakit ito lang? magagawa Wala kayong magagawa. So yun lang sa'yo. Sapagkat walay sa kanya. Pwede! Kaya ganito sa dulo nila. Ikaw yung dulo nila. Ako ang puno ng ubas. Ayaw ka sa taas. Kung kayo iniwalay sa akin, Tukaruan lang kung ano yun. ito kung sapagkat kung kayo iniwalay sa akin, kung simula kung kayo iniwalay sa akin, Sige, balik na. Balik. Mga bata, bilog na ulit, bilog. Balik ra sa katabi kanina, balik. Balik na, balik. Tandaan ninyo kung sino yung una. Ako ang puno ng ubas. Tapos yung sumunod doon, at kayo ang mga sanga. Okay, circle na ulit. Hindi, pabilog na be. Isang circle lang, isang circle. Circle lang. Balik sa dati, balik. Para hindi malito yung mga bata.
O, yan na. Yan na. Simula na tayo ha, yung mga memory. Yung mga sinaulo nyo, kailangan malakas. O, makinig. Dito ang harap, makinig. Makinig na. Ay, nakatapos dyan. O, simula na kasi baka makalimutan ng iba. Ako ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga. At sa akin. At siyang nagbubunga. Masaga na. At sapagkat wala kayong magagawa. Sapagkat kayo'y hiwalay sa akin. Ako ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga. Nananatili sa akin kung ay sa kanya. At siyang nagbubunga. Ng sagana. Ang puno ng ubat. At kayo ang mga sanga. Bunga. Nananatili sa akin ang siyang ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin. Walay sa akin. Yan. O, buuin muna natin yung ano. O, ito yung ano ha, yung memory verse natin ngayon. Wait lang, mga lalaki. Okay. Ito ha, yung memory Kami muna. natin. Ako, ang puno ng ubas. Sabay-sabay tayo. Kayo ha. Sasabihin ko, susundan niyo ako ha. Ito ay kailangan. Ako ang puno ng ubas. At kayong mga sanga. Ang nananatili sa akin. At ako sa kanya. Ang silang nagbubunga. Ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin. Wow. Okay. Yan. Ano? Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ang sa kanya. Ang siyang bubunga sa kanya. Ang siyang Attendance na dito yung mga panalo. Abe, ako. Mary. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang bubunga sa gana. Sapagkat kayo iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Third ako. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ako nananatili at ako sa kanya. At siya ang nagbubunga ng sagana. Sapagkat hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang bunga ng gasanang. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay walay sa akin. Okay. Sabay-sabay po tayo. Ayan. Sige nga. Siyang nagbubunga ha.
Ay, yung naglaro lang. Yung panalo. Yung naglaro? Yung panalo. Okay. Attendance. 1, 2, 3. Anong laro? Ako. Sabay-sabay tayo. Ay, hindi pa. Get. Ako ang puno ng ubas. Ako ang puno ng uwas. At kayo ang mga sanga. At kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, Bara-bara kasi ito eh. Sa isa lang. Kondok. Ganun tugdok. Saan yung mic? Dapat hindi mo kinakurapit yun hindi. Diba bago siya makakakuha ng yung nakapunta. Yan, lahat ba masaya? Ano lang siya kasi? Lahat masaya? O, balik na tayo dito sa upuan. Ayusin na natin tulad kahapon. Ingay mo. Balik na, balik. Ayusin na natin yung upuan. Trespassing. Kasi dito sa kabila, naiinitan na sila, kawawa din. Dito na, dito. Balik na, balik tayo, balik. Yan, yung tulad kahapon. Tulad kahapon na. Tulad kita na lang. Kasi yung iba doon naiinitan. Yan. O, dito na, harap na dito. Bukan ko to. Yung alin? Ayusin natin yung upuan mo, Pangga. Yan, doon. Huwag kayo dito sa harap, doon. Kayo sa likod pa na. Doon. O, doon na ilagay na doon sa likod yan. Dito, halika dito, Gino. Doon tayo. O, yan. Napantawan mo sa Yan. Ayusin na yung upuan. Yung pagkakaupo, ayusin. Walang away, ha. Walang away. Yan. Ayusin muna natin. Yan. Yan. Dito sa likod, walang ano. Yung iba dyan sa likod masyado magpara para makarinig kayo. Yan. Lahat nakaupo na? Ay, ikaw pa lang ka. Saan ka nakaupo? Yan. Wala ka daw? Wala daw. Ay, parang nga doon, oh. Sa katabi ni Ate Gab. Doon na may upuan. O, doon ikaw kasi nahanapan natin ng lahat kayo makaupo para hindi kayo mapagod. Lahat ba napagod? O, yan. Mag-lollipop muna kayo. Gusto nyo ba ng kwento? Ayan. Hello? Hi! Ayan. Yan. Ano nakikita nyo sa picture? Yan, sa larawan, ano nakikita nyo? At saka, ang mga tao. Ano nga yung pamagat natin kanina? Manatiling malapit kay Jesus. Mahusay. Ayan, sisimulan na natin ang kwento. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Kaninong tahanan nga? Kay Marta. Kaya makikita nyo dyan, ito yung bahay ni Marta. Yan. Nang naupo na sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo, ano ang ginagawa ni Jesus? Natutuwa
salita ng Diyos. Si Marta naman, ayan si Marta, ito yung isa. Yung kapatid niya, nakikita nyo dito sa dulo? Yan yung kapatid ni Nino, Maria. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda mag-isa? Sabihan nga ninyo siya na tulungan naman ako. Kaya nakikita nyo? Si Maria nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Samantalang si Marta naman ay abalang-abala sa gawaing bahay na minsan tulad mo rin at tulad ko. Naabala sa mga bagay-bagay na minsan nakakalimutan na natin magbasa at kausapin ang Diyos. Pero yung ginawa ni Maria, siya'y nanatiling nakikinig sa salita ng Diyos na nakaupo. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano yung hindi aalisin sa kanya? Yung salita ng Diyos na napakinggan niya sa Diyos. Tama? Tama ba yung ginawa ni Maria? Ayan. Tama yung ginawa ni Maria na natiling nakikinig sa salita ng Diyos tulad mo na nakaupo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo sa salita ng Diyos. Ayan. Dahil ang salita ng Diyos, sabi niya kay Maria, ay hindi aalisin kailanman. Ito'y mananatili sa ating puso at sa ating isipan na kahit anong mangyari, ito'y may gagawin ang Panginoon sa atin. Tama? Hep hep? Hooray! O, pag yung Diyos narinig, sasabihin, wow ha? Yan. Ang Diyos ay mabuti? Yan. Ang Diyos ay makapangyarihan? Ayan. Ang Diyos ay dakila? Ang Diyos ay tagapagligtas? Ayan. Sino ang panauhin sa kwento? O sino? Taas ang kamay. Aroy, ang dami. Nakikinig talaga kayo. Sige, dahil lahat kayo alam, mamaya na yung mga prize nyo. Kasi, kawawa naman yung isa, alam niya. Tapos yung lahat pala kayo, alam nyong lahat. Kailangan lahat kayo meron. Dahil lahat kayo alam nyo. O mamaya na yung mga prize nyo, ha? O, lollipop lang muna. Lahat ba masaya? Ayan. Yan, binabalik ko na ang pagkakataon sa ating MC. Salamat sa pakikinig. Nag-enjoy ba? Ayan. Ayan, aho, aho! Aha, aha! Palakpak ng malakas dyan. Sino yung unang teacher natin? Ayun, ang galing naman. Kilala niyo ba yung susunod na teacher? Hindi. Ayan, yung susunod po natin na teacher, hindi taga dito. Malayong malayo sa atin. At hindi nyo kilala. Papakilala ko sa inyo ang ating susunod na teacher. Si Teacher Nemia Ikayan. Ayan, palakpak naman. Hello? Good morning. Good morning! Kumusta ang mga batang magaganda at mga gwapo? Okay na po! Okay lang? Opo! Masaya ba kayo ngayong umaga? Opo! Wow! Gusto pa ninyo ng mga premyo? Opo!
Okay. Tayo ay magkukwento muli. Gusto niyo pang makinig ng kwento? Pagkatapos ng kwento, tayo ay mayroong mga katanungan. Ngayon, ang makakasagot ay mayroong ano? Premyo. Gusto niyo? Okay, taas ang kamay ang gustong may premyo. Okay, very good. Magsisimula na tayo sa ating kwento. Ano ang ating gagawin? Makinig, manahimik, para maintindihan ang kwento at pagdating ng tanong ay mayroon kayong sasagot para mayroong premyo. Yan, para marami kayong pagkain. Marami pang premyo darating kasi marami pang teacher ang susunod sa amin. Okay? Okay? Okay, sisimula na tayo. Ang mata ko ay 4 kasi hindi ako makakita ng maliliit na sulat. Ang kwento natin ay tungkol kay Sam. Tungkol kanino ang kwento? At ang pamangat ng ating kwento ay pagtitiwala sa Diyos. Ano raw? Yan, tandaan, yan ay tatanungin kayo mamaya. Okay, makinig. Yan, meron ba kayo diyang ano? O, yung marunong magbasa, sundan lang ang kwento. Pagtitiwala sa Diyos, yung pamagat. Patuloy tutuan ng... Saan ang libro mo dyan? Anong page? Okay, ito. Anong page nini? 60? Ako na sa page 60. Page 60, Tinims. Oh, page 60 raw. Okay, magsimula na tayo. Nandiyan na kayo? Oh, yung marunong magbasa, basahin. Yung hindi pa, tignan lang ang picture. Okay. Naalala ko nang minsang may malakas na bagyo sa airport. Naralapagan ko ang itim ng mga ulap at ang lakas ng ulan. Ano raw? Malakas, di ba ang? Okay. Hindi ko makita kung saan ako pupunta. Bumalik ang ilang mga eroplano dahil sa takot sila sa kilat at hindi nila makita ang runway. Ano raw ang hindi makita? Runway! Yung ibig sabihin, yung daanan. Runway. Naiwan tuloy akong mag-isa laban sa bagyong iyon. Natakot ako at alam kong hindi ko iyon kakayanin kung wala akong tulong. Biglang tumunog ang radyo at sinabi sa akin ng control tower na pwede na akong mag-land kung magtitiwala ako sa kanila at makikinig ng mabuti sa kanilang mga paggabay. Naunawaan ko na pwede akong maging matapang kung tutulungan nila ako. Kailangan lang magtiwala sa kanila. Ano raw? Magtiwala sa kanila. Yan. Magiging matapang daw siya kung magtitiwala siya sa kanila. Okay, patuloy tayo. Maraming mga leader sa Biblia ang naninindigan sa kanilang pananampalataya at nagtiwala sa Diyos. Saan daw nagtitiwala ang mga leader? Sa Diyos! Very good. Ginawa ito ni Daniel
sa kulungan ng mga leon. At ganon din ang mga kaibigan niyang sina Sadrach, Misak, at Abednego. Saan si Daniel nilagay? Sa kulungan ng mga layon. Kinain ba si Daniel? Wala. Wala. At ganon din sila Misak at Sadrach, Misak at Abednego sa naglalagablab na pugon. Nasunog ba sila? Wala. Bakit hindi sila nasunog? Kasi may Diyos silang tagapagligtas. Nagtitiwala ba sila sa Diyos? Wala. Kaya't hindi sila nasunog at namatay. Kayo ba nagtitiwala rin sa Diyos? Very good. Tingnan natin kung ano ang nangyari nang ang isang maliit na batang lalaki ay nanindigan laban sa isang higante. Kinatakutan ng ibang mga sundalo. Sino raw ang malaking tao? Tama, alam na kaagad. Higante yun, di ba? Ayan, sige, patuloy tayo. Makinig ng mabuti kasi mayroon tayong tanong at mayroon tayong training. Okay? Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ila. At doon naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Pilistiyo. Saan daw sila nakipaglaban si Haring Saul? Sa mga Pilistiyo. Mga higante yun, ang mga kalaban nila. Magkaharap ang dalawang pangkat ng mga Pilistiyo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Sino ang dalawang pangkat na naglalaban? Pilistiyo at yan, tandaan, ang dalawang pangkat na naglalaban ay Pilistiyo at Israelita. Yung mga Pilistiyo ay mga ano yun? Mga higante. Yan, very good. Patuloy tayo. Makinig para maintindihan, walang maingay. Okay? Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilistiyo. Ang pangalan niya ay, ano? Ano ang mandirigmang lumabas mula sa Pilistiyo? Gulayat. Wow, ang gagaling ninyo. At siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Oh, ang bolingan, di ba? 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Sumigaw si Gulayat sa mga Israelita. Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Pilistiyo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, kapag kayo'y natalo, aalipinin niyo kaming lahat. Ngunit, kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Yan. Nakakatakot, di ba? Kapag inalipin, ibig sabihin utusan. Di ba? Naintindihan? Okay. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Yan. Sino ang natakot? Ang mga Israelita. Okay. Sino ang natakot? Okay, natakot kanino? Natakot kanino? Kay Gulayat. Yan, kay Gulayat na taga Pilistiyo. Okay, patuloy tayo. Madali lang ito. Huwag kayong mainit. Nang dumating siya sa kampo, palusog na ang buong hukbo at
isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang mga kapatid. Samantalang sila ay nag-uusap na naman, tumayo naman si Goliath. Sino ang tumayo? Goliath, yan, malaking tao yan. Napakita natin kung gaano kalaki si Goliath at si David. Yan. Tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Yan. Sino ang nagtakbuhan? Yan. Kung kayo ba natatakot, tumatakbo rin kayo? Talaga? Yan. Siyempre takot tayo, tatakbo talaga tayo. Okay, nagtakbuhan sila sa matinding takot. Ito pa. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sinumang makakapatay sa Pilistiyong iyan at makakapag-alis ng kahihiyan ng Israel? Tanong yun ni David, tinanong niya, sino kuno ang ano kuno ang premyo ang makakapatay ang gantingdan nga rangga-rangga sa mga Israelita. Oh, dato ano yung pakiman, di ba? Ano raw ang gantimpala? Ano ang gantimpala sa kuyonan? Premyo. Yan. Ano kuno ang premyo? Ano man lahat kung makasabat ka mo, may premyo. Okay. At sino ba ang paganong ito na humahamon sa bunang Diyos na buhay? Nakatingin kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Yan. Ano raw ang sinabi ni David kay Haring Saul? Oh, wag daw masiraan ng loob. Dapat maging matapang. Sino ang matapang diyan sa inyo? Wow, ang daming matatapang. Yan. Dahil lang sa Pilistiyong iyan, ako po ang lalaban sa kanila. Yan. Sino ang makalaban sa Pilistiyo? Si David. Kung gayon, si David ba matapang o hindi? Matapang, yan. Matapang siya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilistiyong iyan. Batang-bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang pagkabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga uso. Sino raw ang nagligtas kay David sa mababangis na leon? Si Yahweh. Very good. Yan, si Yahweh ang nagliligtas kay David. Kung gayon, labanan mo siya at samahan kanawan ni Yahweh. Yan. Sino si Yahweh? Sino si Yahweh? Ang Diyos na makapangyarihan. Yan si Yahweh. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan pandigma. Ano raw ang sabi ni David? Nahihirapan siyang lumakad dahil mabigat ba yun? Hindi.
Mabigat kasi siya ay maliit na bata at siyang kasuotan na yon ay para kay Saul. Si David malaki-laki lang dito. Yan. Kagaya kay si Jim. Tingnan natin kung gaano kalaki si David mamaya at gaano kalaki si Saul. Yan. Hinubad niya ang pandigma kasi nahihirapan siyang maglakad. Kung nahihirapan ka ba sa kasuotan mo, halimbawa, naglalakad ka patungo sa bundok, mahirap ang suot mo. Hindi ano ba, komportable ka ba? Hindi. Hindi, di ba? Kailangan tanggalin para komportable. Tinanggalin ni David para siya maging komportable sa pakikipaglaban kay Goliath. Yan. Okay. Ano na lang? May tapos na tayo. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito at hinubad niya ang nasabing kasuotan pagdigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa at nilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Ito ang dinampot ni, ano yun? Ito ang dinampot ni David. Ano ito? At ang ginamit niya ay? Alam niya ang tirador? Wala kasi akong dalang tirador eh. Hindi ko nakuha dun sa bundok. Ito ang ginamit niya kay Goliath at ang tirador. Ang suot naman ni Goliath ay espada at saka mga bakal dito sa unahan. Yan. Titignan natin ngayon kung sino ang natalo. Sino bang natalo? Wow! Alam na niyo pala eh. Si Goliath ang natalo. Patuloy tayo para malaman natin. Yan. Okay. Nang makita ni Goliath si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura. Nilait niya ito. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang may pakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Anong sabi ni Goliath kay David? Yan. Anong ginawa ni Goliath kay David? Nilait niya. Kaya sanabi na, uy, pakpakundigi, papakalta ka sa lamgan, sa mga ayop. Kasi ikaw may lamang, di ba? Akong si Goliath kay David. Yeah. Kung kayo sabihin ng gano'n, magagalit kayo, hindi? Oh, magiging matapang kayo, hindi? Yan. Dito, magiging matapang ba kayo, hindi? Parang inaantok na kayo, ah. Magiging matapang ba kayo, hindi? Opo. Yan. Lahat ng bata ay? Oh, sino nga ang matapang? Sino ang matapang sa inyo? Ang iba, hindi? Hindi kayo matapang? Yan. Okay. Patuloy tayo. Sumagot si David. Makinig. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ano raw sabi ni David kay Goliath? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Naging matapang si David dahil kay? Yan, si Yahweh ano ni David? Tagapagligtas. Si Yahweh ba makapangyarihan? Hindi. Yan, kaya naging matapang si David dahil doon sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas dahil lang ating Panginoon ay makapangyarihan. Yan. Ano nga ating Diyos? Pangyarihan. Yan, very good. Naniniwala ba kayo na ang ating Diyos ay makapangyarihan? Very good. Yan, ganyan na. Okay. Patuloy tayo.
tayo. Maikli na lang. Kaya ka na lang Kanta tayo. bayaran mo na si Pia. Magparaya mo na. Ay mga ano. Ngayong araw, ang sabi ni David, ganito, pakinggan nyo. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Yun, diniklara ni David kay Goliath na ibibigay daw ng ating Panginoong Diyos ni Yahweh si Goliath kay ano? Kay David. Yan. Sa aking mga kamay, sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng naririto na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito na binigay niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglalait si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar na labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo. Saan tinamaan si Goliath? Pagkatama ng bato sa noo ni Goliath, anong sabi ni Goliath? Yan. Natumba siya, di ba? Oh. Sino ang matapang ngayon? Si David, yan. Bumaon ang bato sa roon, bumaon ang bato sa noo ni Goliath. Pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Yan. Bumaon sa noo ang bato. Sa noo ni Goliath ang bato na tinirador ni David. Nabagsak si David, hindi. Nabagsak si Goliath, hindi. Yan. Naging masaya ba si David, hindi? Yan. Bakit nanalo si David sa labanan? Dahil kay Yahweh. Tayo ay mananalo rin sa labanan dahil sa ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Yan. Naniniwala ba kayo? Good. Yan. Tapos na ating kwento. Ngayon may tanong ako. Ngunit bago ang tanong, tumayo muna ang lahat. Gusto niyong kumanta? Gusto niyong kumanta? Okay, tayo ang lahat. Kakanta tayo. Pagkatapos niyan, merienda na. Habang nagmimerienda kayo, mayroon akong katanungan. At may premyo ang makakasagot. Gusto niyo? Okay. Alam niyo yung kantang Bata manupang tanggaping kawal o mga bayuman bida sa barilan bang 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 at sa eroplano ay sumakay uy kawal din ng Diyos yan. Okay. Okay, paano ang aksyon? Mga dancer, alam nyo yun? Hindi yun. Okay. Yung isang batang muntilan yung ang pakanta at may papakanta na din. David. Ha? Isang batang muntilan, pangalan ay David. Ay, Kayo nang yung pakanta, ko nang yung pakanta. ha? Ako nang yung kanta kayo na. Mayroon tayong mga dancers dito sa unahan. Sila ang susundan nyo. Ang pamagat ng ating sayaw ay isang batang munti. Muntilan. Parang kantar kayo. May kanta kayo na. Ang pamagat ng ating kanta. Isang batang muntilan. Muntilan. Ang pamagat ng ating kanta, ngunit mayroong aksyon, isang batang munti lang. Oh. Yung kanina raw, yung unahan. Pero ang piniprepare ko kasing kanta ay yung Bata Man o Tanggaping Kawal. Yun. Yung na-prepare ko. Ngunit yung
yung ituturo nila sa inyo ay yung kanina. Gusto nyo? Lakasan. Gusto nyo? Okay. Ipalakpak ang kamay ng gusto. Okay, very good. Mga mababait na magagandang bata at gwapo. Okay, sasayaw na tayo at kakanta tayo at sasayaw. Okay. Dancer. Dapat yung mic nyo na ano nyo, para kayo nag-aawit. Okay, isang batang muntilan. Ganun, hindi ko kumpisa. Isang batang muntilan, 1, 2, 3, go! Isang batang muntila sa tabi ng Pangalan ay David. marunong manalangin at saka umawit. Isang batang muntila sa tabi ng batis. 5 bato ang pinulot ngunit maliliit. Isang bato ang nilagay sa kanyang telador. Pinaikot-ikot ang katangka ng kanyang telador. Pinaikot-ikot ang kanyang telador. Isang bataw sa Diyos Ama ang higanti ay bumagsak. Isang batang Muntilan, pangalan ay David. Marunong manalangin at saka umawit. Isang batang muntila sa tabi ng batis. 5 bato ang pinulot ngunit maliliit. Isang bato ang nilagay sa kanyang telador. Pinaikot-ikot-ikot ang kanyang telador. Pinaikot-ikot-ikot ang kanyang telador. Isang tawag sa Diyos Ama ang higanti ay bumagsak ba? Yan, very good. Isang tawag lang sa Diyos ang higanti ay bumagsak. Yan. Merienda time. Habang nagmi-merienda, ako ay magtatanong para madali tayong matapos. Gusto nyo? At saka, yung tamang sagot, mayroon siyang premium. Okay? Dapat alert ko. Pareho sa pagkain. Ang ka nakaupo. Kahit i-bless mo kung pagkain na ito, magbigay ng kapusukan, kalakasan, sarap ang katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus is the light inside my heart. He gives me joy and sets me apart. When I forgive and I am kind, that's His love shining all the time. When you are sad or feeling small, I wanna help and hear your call. I shine His light.